dahil nga sarado ang mga inasalan, ay bumili na lang po kami ng mga malalaking legs ng manok para kami na po ang mismong mag-inasal. Yun. Ang lalaki. Ayun. Siguro mas makamura ka kapag ikaw na lang mismong mag-inasal. Alam, laki oh. Ayun. Ito na po yung magsisilbing ulam namin ngayong tanghali. Kaso imamarinate pa po namin ito. Bongga, ang lalaki yung pinili namin. And guys, hugasan muna natin itong mga manok. Ayun. Yung anak ko, sumasayaw! Dance pa na na. Tarirarararan, tarararararan, taran. Yan, lagyan natin ng paminta. Mamasitas. Lagyan natin ng mamasitas. Tapos, syempre, lagyan natin ng ketchup. Ayan, syempre, hindi mawawala ang kalamansi. Medyo damihan natin para mag-agaw yung tamis, yung asin, tsaka yung alat. Ito, mayroon tayong nakalimutan, bawang. Kahit ilagay mo na pati yung balat niya, okay lang. At saka yung minarinate nating isaw, tutuhugin na natin mamaya. And syempre, lagyan din natin ng konting asukal. Yan. Yan, imekos-mekos natin muna siya. Kamayin mo na, be! Malinis naman yung kamay mo. Yun, sarap. Alam nyo, kapag hindi mo kasi kinakamay-kamay ang mga pagkain, wala sarap yan. Yung mga mayayaman nga, nagkamkamot. Samantalang ito yung mga hirap, magtinidor. Ay, wala naman tayong kapira-pira. Ayan, mas masarap kapag magkamot. O, konti. Ayan guys, ready to ihaw-ihaw na! Ngayon naman, ay akin nang tutuhugin itong aking isaw na minarinate kahapon. Woohoo! Uy, ang bango! Buti na lang merong kinula. Stick. Mahilig akong magtuhog-tuhog. Ah, ba't ang lalaki ng ni Lola? Tapos lahat ng stick pa nagtuhog ko, hindi. Astoy. Yan na guys. Dahil hindi naman to pantinda guys, sulitin na natin, lakihan na natin yung tuhog kasi tayo lang din naman ang kakain. Yun! Isa. Kakaiba to. Habang si Lola guys nandun, di ko nabibidyohan yung salad niya. Pero binibidyohan ni Tricia. Special daw na salad yun guys. Ay! Nandyan pa ata yung bagyo, hindi pa umalis. Oh! Ba't akong tabi-ubilan? Nay! Come on! Pag-uulok ka talaga ata! Isip ko na udasin mabog eh. Salamat nga pala sa nagpa-inasal. Dahil wala nang inasal, binili na namin ng manok. Kami na lang po mismo ang mag-inasal. So, pa niya awidanan, dahil kabsat ko kakabsatan, baga kami nga ginasal. Yan, natuhog ko na ho lahat ang ating isaw at nakatimpla na po tayo ng ating sausawan. Ngayon, ay iihaw na natin. Dahil nga nag-iihaw pa sila ng manok, susunod na lang ito mamaya. Yes. Wow! Yes, sir. Para-paraan kahit may bagyo. O bakit yung payong ko maperde? Yes. Kahit ng bahay mo'y gumuho, tuloy lang ang... Sarap! Nya. Bango! Nya. Kahit gumuho na ang ating mga bahay, Matuloy lang ang pagtutuno. Pinabalay mo nga. Ngayon naman guys ay nagpapalat nga si Lola ng ating prawns dahil gagawa po tayo ng sushi. Ayan. Yan, ito po yung ating rice. Nagpaluto siya ng konti. Nilagyan po niya ng malagkit. Ayan, ganito yung tsura niya pag nabalatan. Hindi pa natanggal yung... Nabalik namin dapat ka sa talaga.
Ngayon guys, ay titingnan ko yung ginawa nilang special salad. Where is your special salad? Ano to? Ilalagay to sa ano? Sushi? Yes, of course. Yes, of course. Nandiyan sa freezer. Freezer? Wow, andito oh, ang pinala. Special talaga. Ilan, special oh. Wow. Picture natin. Dahil nagawa ng ating salad. Ayan, salamat kay Lola. Gumawa siya ng special salad. Siyempre, bumili po ako ng mga chicharon natin para po sa mga lalaking iinom mamaya. Meron pala akong hindi pinakita sa inyo guys. Itong aming ginawa kagabi. Ayan, medyo ala, may tumikim. Ito yung cheesy mango. Cheesy mango cake pala yan. Kaya pala sabi ko wala yung ano parang may kulang. Asan si Junjun? Nagtutuno. Bread roll. Ala. Hi! Ganda-ganda ng ginisa. Tararararan, tararar. Dance. Tararararan, tararararan, taran, tarararan. Close, open, close, open. Close, open, close, open. Ay, ayaw niyo. Tikman mo. Medyo toasted yung pie. Be, toasted yung pie. Ngayon naman guys, ay piprituhin na natin ang ating bread roll. Yan, punuin natin to. Dapat lulubog yung ating bread roll. Yan, ganyan kadami. Halos 1.5, isang 1.5 na mantika. Antayin lang natin kakabsat na kumukulo itong ating mantika bago natin ilagay yung ating bread roll. Para saan yan, Lola? Sushi. Sushi. Feeling of the sushi. Sushi moto. Ayun. Buti na lang ngayon ka lang gumawa ng sushi. Sakto, birthday ko. Wala chichi. Ano po yung mga? Ayun, golden brown na siya. Pwede na itong kadawin. Ne, apay lukat mo! Hey! Wala po mga isa ko. So, dala, di ko na mabidyoan lang. Yun, so. Yan, nilagyan na yan ng ng suka. And then, lalagyan natin ng sugar, babe. Wow! Tama na siguro. 1.5. Yan. Yan. Halo. Then, mix. Wala ka mo. Iwan mo. Toast. This is sesame seeds. Toast it. Toast it. Toast it. Don't burn it. Don't burn it. Just brown it. Tingnan mo kung okay na yung brown niya la. Medyo brown na siya. Para pantay yung niya, brown niya. Kailangan halo-haloin. Kasi pinuhaan ako ng Japanese sa restaurant mo. Ang bango. Napaka-supportive ang aking lula. Angkot kan bawang niya. Wow! Ang ikan sultan, anin?
So, ayun nga kakabsat, kung nakikita nyo yung mga binibitak na itlog ni Lola dyan, nagbitak siya ng 6 para atin ng iprito at itatappings din natin siya sa gagawin nating sushi mamaya. Pagkatapos niya nga kakabsat na ibit ay ako na yung nagprito para hindi po siya masyadong mapagod. Syempre, lula natin yan, alagaan natin yan. Pero bago ko nga kakabsat na iprito ang ating itlog, ay niluluto ko muna itong ating prawns. Isa rin po ito sa itatappings natin sa ating sushi mamaya. Sa totoo lang mga kakabsat, for the first time ko pong gumawa ng sushi dahil ngayong araw ay tuturuan po tayo ng ating lola na magaling po sa mga sosyaling mga pagkain. Ayan, pagkatapos kong ang lutuin ang ating shrimp ay sinunod ko na ang ating egg at iluluto ko siya sa star margarine, pampatangkad. Charot. So ito yung magsisilbi nating mantika. Ito yung pampiprito natin sa ating itlog para mas masarap, mas mabango dahil nga ito ay star margarine. Ayan na nga at binubuhos na ni Lola ang ating binatil na itlog. Nilagyan po yan ng konting patis para po maglasa. Pinahinaan ko nga itong apoy kakabsat para hindi po siya masunog dahil hindi po agad-agarang matutuyo ito. Kaya naman i-balance lang natin yung apoy. Nung naluto na kakabsat dito sa may ilalim niya ay binalitad ko na tsaka ko po siya inahon na siya sa palayok. At syempre dahil nga medyo marami-rami na rin ang ating niluluto ay pinagsabay na namin ang mga pag-iihaw at tsaka inopen na namin yung isa pang lutuan ni Lola. Kaya lahat po talaga kami ay kumikilos at yan nga kung mapapansin nyo ay talagang for the first time natin gumawa ng ating sushi kaya naman medyo mabagal ang ating kilos dito at hindi natin alam kung anong gagawin natin dito sa rice, kung ganito ba or i-flatten natin siya o anong gagawin. Pero si Lola sinampulan po niya yung unang paggawa at ganito po niya tinuro sa akin. Tapingsan lang natin siya ng unang-una yung itlog muna. Tapos yung pangalawa, pwede mo rin siyang lagyan ng ating prawns. Tapos next, lagyan mo rin siya ng carrots. O di kaya pwede mo naman siyang paghaluin. May tuna. Meron din siyang lagyan mo ng tuna na may itlog. Or prawns na may itlog. Carrots na may itlog. Pwede po yung ganun. Ayan, pagkatapos nga ni Lola magsampol ay ako naman ang sumunod. Ayan, kung makikita nyo, napakarami kong nilagay na rice. Kaya yung aking unang ginawa kakabsat ay napakalaki niya, napakabusog niya. Parang hindi siya sushi. Kasi nga sobrang laki niya, sobrang kapal ng rice tapos yung inibabaw ko pa is hindi siya pantay kasi buo-buo yung prawns na nilagay ko. Dahil nga hindi tayo madaling sumuko kakabsat, try natin ulit. Paano nga natin ito mapa-perfect kung susuko ka lang, di ba? Pangalawa ko nga ginawa kakabsat dahil nga sa pagbibinat-binat ko na ganyan ay nahati yung ating sushi wrapper. Dahil dyan kakabsat parang hindi ko ito ma-perfect pero hindi pa rin ako sumuko kakabsat, nag-try pa rin ako. Hindi naman po ako mapapahiya sa sushi ginagawa ko kasi wala namang ibang kakain kung hindi lang po kami. Ayan, kung makikita nyo kakabsat, nagtatry pa rin ako. Try and try until I succeed nga, di ba? Ayan. Pero sa pangatlo kong gawa kakabsat ay parang napapansin ko nakukuha ko na yung technique para maayos na pagbilog. Bali, siguro mga 3 sandok na maliliit lang. Tapos, flat ko na siya. Tapos, pinapatungan ko na siya ng ating toppings. Yan, kung makikita nyo kakabsat, ang nilalagay ko na dyan ay yung tuna. Bali, bumili po kami ng San Marino kasi pwede lang po na itoppings natin yan. Pero, ang paglagay ko dyan ay solo lang muna. Pero sa huli, pwede mo siyang lagyan ng itlog na may tuna. Ayan, inaayos-ayos ko pa nga kasi hindi pantay yung ating wrapper sa may kawayan na ating pagbibilog. Ayan, kaya kitang-kita nyo po talaga na first time ko pong gumawa kasi talagang pinupi ko talaga para magbilog. Ayan na, naputol na talaga. Gusto ko nang sumuko dyan kakabsat pero wala tayong magagawa. Birthday natin kailangan nating i-perfect ito dahil wala namang ibang gagawa nito kundi ako lang. Sa dinabi-dami ng pagkakamali ko kakabsat sa ating pagro-roll ng ating sushi ay hindi pa rin po talaga ako sumuko. Gusto ko po talagang maranasan yung perfect na pagbibilog natin. At habang paparami na yung ginagawa ko kakabsat ay nape-perfect ko na siya. Ang sumunod kong itinappings ay ang ating carrots na hiniwa na rin ng pahaba. Ayan, medyo makikita nyo medyo perfect na yung pagbibilog ko dahil sinisilip-silip ko pa talaga sa butas kong nabibilog na ito ng mabuti. Ayan, kung nakikita nyo, dinidikitan ko rin siya ng ating tawag niyan, yung ginawang rice. Ayan, nilalagyan ko siya sa gilid bago ko siya i-fold para dumikit at hindi na siya bumuka. Medyo nung gumanda-ganda na nga yung aking ginagawa ay inutusan ko tong aking partner na i-video na ako dahil medyo perfect na nga itong ating pagbibilog ng ating sushi. Kaya naman sinabihan ko siya na i-video niya ako ng mas malapitan at makita yung talagang pag-toppings niya ng mabuti. Ayan, kung makikita nyo ay napakaganda ng aking paggawa ng pag-flatten ng ating rice tapos tinapingsan ko siya ng itlog. At kung makikita nyo kakabsat, hindi na napuputol yung wrapper. Ayan, dahil nga sa tuwa ko kakabsat na nakabuo ako or nakaroll ako ng medyo perfect na sushi ay pinahiwa ko agad kay Ayan, dahil nga gusto ko makita kung ano yung itsura niya na nasa loob yung ating
toppings. At sa wakas nga kakabsat ay tuloy-tuloy na yung aking paggawa ng sushi hanggang sa aking itong na perfect. Oh, sabi ko na nga Jerovic, you can do it! At natapos ko na nga lahat ginawa yung ating sushi, natapos ko na po lahat ni roll at ako na rin po ang nag-slice ng mga ito para naman sure na nagpanta-pantay. Habang hinihiwa ko nga yung ating sushi kakabsat ay nabubusog na ako kasi sa dulo niyan ay kinakain ko lahat. Nilagay ko nga kakabsat sa flat na lagayan ng ating sushi para mas maganda rin siyang tingnan. Pinuno ko nga ito kakabsat at nung napuno na nga ay akin na itong inihain sa ating lamesa. I prepare my own cake. Pagkatapos nga naming niluto lahat yung mga lulutuin kakabsat ay akin nang binuksan itong binili ng aking partner na cake. Alalay naman. Ang ganda naman ng aking cake. Parang ano. Hindi Oh, pantayan mo Hindi ko nga in-expect kakabsat na igatangan ako ng aking partner ng aking cake. Abay, hindi ko alam. Naging sweet siya ngayon. Kaya pala nung i-rep ko yung aking ginawang bread roll, ay ayaw niyang buksan ko. Sabi niya na i-rep ko na lang dun sa kabilang rep. Kaya pala ayaw niyang buksan ko kasi nandun yung cake. Ni-rep niya na pala. Pa-surprise pa siya, guys. Ayan, pagkatapos nga nilang sinindihan ng kandela ng aking cake, ay blinuo ko na agad. Siyempre, unang-una sa lahat kakabsat, gusto kong magpasalamat sa Panginoon dahil binigay niya yung araw na ito upang i-celebrate ang aking kaarawan. Hindi ko inisip yung bagyo kakabsat kasi para sa akin kahit ano yung pinagdadaanan natin sa buhay, kailangan nating mas piliin nating maging masaya. Hindi po ba? Totoo, masayang-masaya po ako sa araw na ito dahil napakarami pong bumati sa akin. Hindi lang po siya sa Facebook, kundi marami pong nag-private message sa akin na ginigreet po nila ako, ang dami nilang advice sa akin, ang dami nilang message na magaganda. At syempre, masayang-masaya ako dahil ito yung first birthday ko na kasama ko yung aking anak. Dahil ito yung first baby ko at first birthday ko na kasama ko siya. At syempre, hindi ko makakalimutang magpasalamat sa lahat ng mga tumutulong dito, lalo na kay Lola. Nag-effort siyang gumawa ng special salad. Ngayon ko lang nakita siyang gumawa ng ganitong ka-special ng kanyang salad. Tapos, pinursigipan niya na gumawa po kami ng sushi. At hindi po niya nilagyan ito ng karne dahil alam niya na hindi po ako kumakain ng karne. Kaya nagremedyo siya, kumuha siya ng manok para i-toppings dito, mga gusto kong toppings. Yan, dyan pa lang na banda na nag-effort sila para sa akin, nag-ihaw-ihaw sila dyan. Dyan ko na feel na talagang mahal nila ako. At syempre alam ko yan noon pa man, pero parang na lang ako kasi itong birthday ko na to, hindi ko inaasahan na maghanda po ako ng mga ganito. Ang alam ko lang ay magla-lunch lang kami na mag-uulam ng inasal. Yun lang yung alam ko, yung ginawa lang namin na cheesy mango cake. Yun lang yung alam namin i-merienda, pero naging ganito siya. Napaka-social para sa akin ito dahil meron pa silang pa-up dito lamisaan kakabsat. Pero ito yung ibagbaga ko sa inyo hindi ito madami yung handa ko ay napakaliit lang naman ito, hindi ito pagkain ng isang kaparanggayan. Bali napaka-social lang siyang tingnan kasi nga may sushi pa dyan at Chinese na yan. Pero kung tutuusin, kung titingnan nyo ay napakakunti lang po itong pagkain pero napaka-social na para sa akin. At syempre, hindi ko hahayaan, hindi ko matikman lahat. Pati yung isaw, kailangan ko matikman yan kasi nagkikrib po talaga ako na kumain ng mga isaw, yung mga ihaw na manok at yung mga cheesy mango na yan. Ginawa ko lang yan for the first time ko din gumawa ng ganyan guys kasi hindi ko alam kung ano yung magiging lasa. Ayan, natikman ko. Masarap naman. Napanood ko lang naman yan sa Facebook. Bago ko nga tinikman yung ating cheesy mango, ay pinatikim ko muna sa aking anak. Dahil nga naririnig ko na yung paiyak na siya. Ayan, bago ko nga makalimutan, salamat kay Trisha na tumulong sa akin na gumawa ng cheesy mango dahil alam ko takam na rin siya. At gusto na rin niyang tikman itong ating cheesy mango. At gusto rin niyang gumawa ng ganito. At syempre, ako naman, sakripisyo nating bumili ng mga ingredients. Parehas lang naman kami na gustong tumikim ng ganito. Ayan, sa kabila ng tuwa ko kakabsat, medyo nalulungkot pa rin ako kasi wala po yung aking mudra. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa kanya dahil hindi naman na siya nagpapakita dito. Pero kung nandito siya kakabsat, hindi rin naman niya matitikman itong mga matatamis naming ginawa. Tulad niya yung cheesy mango na yan, hindi niya matitikman yung cake, hindi niya matitikman basta yung mga matatamis, hindi rin siya makakainom ng Coke kasi nga diabetic din siya. Ayan, pero makakakain din naman siya ng mga iba na niluto. Tulad ng mga ihaw dyan na isaw, ihaw dyan na manok. Pero syempre, mas maganda, mas masaya kung nandito pa rin yung aking mudra. At syempre, hindi po ako sanay na magba-birthday ako na wala siya. Ngayon lang po nawala siya dito sa aking tabi, kaya po miss na miss ko na siya. Sana kung marinig niya ito, sana umuwi na siya dito. Alam ko na. Baka late siyang uuwi dito kasi hindi na niya mabuhat yung regalo niya sa akin. Ikaw wag mo na akong regaluhan ng rep. Kukunin ko na lang yung rep mo. Charot. Ayan, meron ding isa, nakakuha na ng